Ganun yung kondisyon niya sa edad niya na dapat nasa isang detention center. You know what I mean? Yes. Sa kalagayan niya, tatay, di ko hindi ka naging contribution niya sa Pilipinas, wag na lang yon, yung kalagayan niya lang yung iisipin at kalusugan ng tao. He's already 80 years old, tapos ganon yung treatment ng Philippine government. The head of state is Bongbong Marcos, diba? Ganon yung treatment niya sa tao. Another one, I do not know if this will go well with the with the Dutch, pero you are very sensitive when it comes to human rights. So sana maisip nila rin na they should open the debate. Yun lang naman dapat sana. Wala naman, we're not against kung sino man nagpapatakbo or this place or this country is allowing it to happen, but they should open up the debate to put an 80-year-old individual na medyo may problema na sa kalusugan, may mga sakit na rin, na bakit nandyan siya at ano ba talaga yung kasalanan niya. Because kung ako tatanungin nyo, if it is a war against drugs, kasi yun yung dahilan ng mga who is opposing him, kaya nandito siya. Sino ba ang tinatamaan nun? If you are against drugs, di yung tinatamaan nun yung mga nagbebenta, mga poser, mga drug lord. So paano sa naging mali doon? Because he wants to save the victims of these people. So anong kasalanan ng tao ngayon na nandyan siya sa... Ayoko na magalit. Ano pong napag-usapan nyo? Ano pong napag-usapan nyo po ngayon sa Dalao? Wala naman, mga... nangungumusta lang sa Davao. Sabi ko, traffic. Kasi hindi naman nagre-release talaga ng budget yung legislatura natin. Walang budget yung DOTR to go through with the Davao bus system. Mga ganun bagay. Trivia lang naman. Tapos balita sa pamilya, we were talking about mga apo niya. Wala naman masyado. Wala pong current affairs kayo na pag-usapan sa politika sa Pilipinas? Wala naman. Wala mang mga bagong ngayon na mga bagong tawag dyan. Yung nabubuking na mga kabit pala o dyan ng mga artista. Mga iba. Sige po, questions po. Mayor, good afternoon. Wait lang. May iba po tayo. Salamat po sa update kay Tatay Digong sa araw na ito. Your comment po, Mayor, tungkol po sa ongoing investigation sa flood control projects. So anong basa ninyo dito, sir? Sa tingin po ba natin papapanagot ang mga nasa likod ng katiwalaan kaugnay sa mga nasabing proyekto? Alam nyo, ang tingin ko lang dyan, okay man, sabihin na natin. Kasi si BBM kasi sa chain of command siya yung nasa taas, and for the past 3 years he allowed that to happen. So whose responsibility is that? So ngayon mag-e-expose siya na kunwari ng mga congressman niya na under din naman sa kanya because you're the president. Ikaw pumirma ng budget na yon. Tapos ngayon sisisihin mo sino? Yung mga nagpasa ng bakit? In the first place, bakit mo hindi sinigurado? Kasi pinagyabang mo yan sa pangalawang zona mo na may 5,500 flood mitigation projects ka. Tapos ngayon nagkaganon. Tapos sisisihin mo yung ibang tao. Ikaw yung presidente, you're the executive ng buong bansa. Responsibilidad mo na yun. If there is someone to blame, that will be him. Okay naman kasi yung mga ibang politiko ngayon ginagawa din nilang plataforma. So si Magalong nag-a-align sila, but yung kinakalaban nila are the congressmen.
why not ask or question the president himself? Correct. Kasi dinadivert tayo dyan sa mga congressman na yan, cooking show ba? But sino man yung responsable talaga ng lahat? Sino pumirma ng budget? At sino implementing agency? It's DPWH that is under the president. Correct. Mayor, ano masasabi niyo doon sa sinabi ni ni BBM na useless? Itong mga nakikita niya. I think yung nakikita niya useless daw yung mga proyekto. Kasi useless niya nga. Kasi kung i-repair daw yun. Kasing useless niya. Maging useless talaga yan because wala kang directive eh. Dapat simula pa lang ng termino niya, he should have said and instructed everybody, umayos kayo. Wag niyong galawin yung pera ng taong bayan. Kasi yan, tayo lahat, nagbabayad ng buwis, ilalagay dyan, gagawing infrastruktura, kailangan maayos, walang masisira dyan. Ano ang unang ginawa niya? Dinismantle niya yung PACC. Yan yung watchdog ng corruption. Oh. So, who's responsible now? Siya. So, itong mga nag-iingay ngayon, that is yung sumasakay sa plataforma, kunwari ng presidente na may expose siya, you ask the president himself. He is the only one who can fix this. Hindi yung pagtuturo niya sa mga congress, it will not fix anything. It will not fix anything. And isa pa, 3 taon na siyang nakangangalang, kaya nangyari yan. So kaninong kasalanan yan ngayon? It will only happen if you allow it to happen. Ngayon lang na gano'n na, tapos lagi ng tawhanan ng putang igit ng buwis. Next question. Next question. Mayor, di ba sinabi nyo na may kasalanan talaga yung DPWH? Pero bakit kaya sa tingin nyo until now hindi pa niya sinisibak si Secretary Bunoan ng DPWH? Ganito yan. Ang tingin ko lang dyan, pag yan, yung issue na yan, nawala lang na parang bula. Kasi ginagawa niyang press release yan ngayon PR stunt niya. Na pupunta sa doon, gano'n, kunwari, may nangyari talaga. Tapos walang makukulong na congressman o kahit sinong politiko, walang makukulong sa mga flood projects na yan. Ibig sabihin, palabas lang yan lahat. Diba? O, kung serious talaga siya, sabi niya na, diba? Alam niya, may tinuro na siya, may mga pangalan ng mga kumpanya ng contractors na in-expose niya, then why not file a case? Kung talagang gusto mo ipakita sa tao, okay, you want to redeem yourself, sige, pakulong ka dyan, kahit isang congressman lang. Yung mga nasa Committee on Appropriations po na nag-approve ng mga insertions, itong dapat gawin dyan, yung mga pinakamalalapit sa kanya. Sa Kay Presidente, Speaker, at saka yung committee chairman ng dating Zaldico. Zaldico yan. Si Stella Kimbo for a while, diba? Tapos ngayon may bago. Yun. You should look into Zaldico. Kasi yun na nga. Pag tumahimik yan lahat bigla, tapos wala talagang resulta, na concrete result, na may nakulong, may nakuhan, somebody filed the case against somebody, cooking show. Nag-text lang siya bigla ng isang, through call yun eh. Tapos ako ang dibalita sa inyo, diba? Gusto makita si Papa sa tumpat. Out of nowhere no lang. serious reason actually. It was just Out of nowhere, gusto niya lang kami lahat. kunan niya lang ng strength. Thank you. Matutupad po kaya yon na makita niya kayo kayong apat this week? Tomorrow? No. 29 na tomorrow. Dili ba? Na tomorrow. Within the week. Within the week. Mga milyong-milyong supporters niya na until now, almost 6 months already, still coming here outside the ICC detention facility. Hindi pa ba daw kayo napapagod? Hindi po. Can you tell him tomorrow that we will never be tired? Sinabihan ko, di talaga yung titigil hanggat hindi ka makakalabas. Ngayon, papunta raw dito si Trililing. Mag-aabot ba kayo dito? Trillanes? Oo.
Tanaw na to. Mayor, may iba po tayo. Hindi na siya kapot ni Mayor. Baka mag-set up na naman yan ng boxing ring na wala ako. Kailan nga ba? Wala bang match kay Torre na sisipot siya? Ayaw niya ako hintayin makauwi. Sa mga flood control na investigation na gano'n. Na banggit ng kapatid ko. Wala naman siyang comment na ayun na nga. Kasi pag alam ko kasi mayor ako eh. Costing ng project, yung proyekto tama ba, hindi overpriced, hanggang implementasyon, yung process talaga kung paano ka gagawa ng project. Pag sinunod mo lang yan, hindi yan masisira yung mga tinatayo mo na infrastruktura. Anton, meron ka pa? Yes, Mayor, last na lang po. With regards po sa public and private partnerships na harapan na rin ng Davao International Airport, tatlong companies which include Philinvest, GoConWe Group, and Changi Airport in Singapore. Ay interested po ito sa operate through private-public partnership or PPP. The Davao International Airport area, according to Transportation Secretary Vince Dizon. Full comment po. Okay, so maganda na tinanong mo yan kasi for the longest time, hindi kasi ako kasi ginagawang propaganda against my term as mayor sa LGU, yung airport na yan. But in fact, CAAP yan. It's a national agency. Under rin sa national agency, CAAP. Tapos, dapat ililipat na yan na maging sa region to become a Davao regional airport. Under the region na siya. So, may board yan under ang mag-a-appoint yung Regional Development Council. So itong mga kalaban natin, yung mga opposition, hindi naman kalaban talaga, pero yung mga naysayers natin, sinasabi nila na Davao City is not taking care of that airport. Pangit daw ganun. Hindi naman talaga yan responsibilidad ko. Nandyan siya sa Davao, but it's for the region. So itong papasok ang tingin ko maganda kung Changi Airport talaga yung mapipili ng PPP. Kasi otherwise, sino yung the other two? Sa GoConWe Group, sa yung GoConWe. Yes, at sa Philinvest. Wala naman akong problema yan sa dalawang yan. Pero ang trabaho talaga ng Changi Airport is gumawa ng airport. Yung Philinvest, Real estate. land development, di ba? Si GoConWe, Cebu Pacific. So, meron sila mga aeroplano. But if you look at Singapore at yung airport nila, it's one of the best in the world, if not the best. So, sana kung interested talaga yung Changi, pero it's a national decision. Hindi yan sa local. Ang